Okay. Kalimitan po ba niyong naririnig pag may namamatay na batang babae? Batang lalaki na rin, no? Kinuha raw ni Lord para maging angel. That's wrong. Diretsahan yan, ha? Mali po yan. Sa Bible, ang mga angels ay, ang alam ko po, lalaki po na malalaking, para mga giants, no? So, ang mga anghel po, itsura po mga Nephilim, pero mabubuting itsura, mabubuting klase. Hindi po mga batang babae, mga batang angels na babae o lalaki, mga bata. Hindi po ganyan. Tapos may makikita kang cherubim, yung parang putulang ulo, may pakpak. It's not like that. Sometimes we have to correct things dahil nakarinig na naman po ako may nagsabi, kasi may namatay na bata, tapos nakunan siya. Ay, may angel na raw sila sa langit. It's wrong. Ako po ay biktima po ng ganyan when I was young at may mga nagsasabi. Actually, may kukwento po ako sa inyo, ha. Okay. I think I was 8 years old or 7 years old. I was being asked to go along with my yung ate ng kaklase ko. So, sumama naman po ako sa kanya. Wala naman pong masama. Pumunta kami doon sa bahay nung pinsan nila. Baka matawa kayo. Kwento ko na nga rin. Na yung bahay ng pinsan nila kasi dinadagsa ng mga tao. Nakakahiyaman pero bata ako, 7 or 8 lang ako dito. Pero tuwan-tuwa po sa akin nung nakita ako. Siguro dahil nung bata ako medyo Miss Tiso looking talaga ako kasi lahi nga ng lolo ko. Natuwa sa akin yon yung sinasabi nilang sinasaniba ng Santo Niño. Nakaupo lang naman ako sa isang tabi, kasama ng ibang bata. And then, ako ang nakita talaga niya. Halika dito. Ay, natuwan-tuwa sa akin. O, sinasaniban yung pinsan niya. Yung pinsan niyang yon, kung ako ay 8 years old, yung pinsan niya yung teenager. 13 years old. Yung pinsan niyang yon na sinasaniban daw. Tapos, tinanong-tanong ang pangalan ko, ganun-ganon. Siyempre. Pero, bilang bata, alam mo, ito po kaya biktima ako, napaniwala ako na may special powers. Tapos binigyan pa kami ng mga candy. Ganon. At nagsalita yun, di ba kung 13 years old, medyo dapat medyo malaki ng boses. Ang boses niya ganito. Parang bata, talagang bata. So hindi ko alam ano yung nangyari, bakit naniniwala silang sinaniban yun. At ito pang masaklap. Nakakahiya. Bata pa ako, hindi pa ako buwan na gano'n. Luhod ka. Lumuhod naman kami. Lahat kami lumuhod. And then siya, nakaupo siya sa isang silya, katabi nung imahen ng Santo Niño. Sinasaniban nga raw siya dahil meron daw special powers na ibibigay sa kanya. At saka siya raw ang gagamitin ng Santo Niño sa buong Maynila para ang Maynila ay maging maayos, mapayapa, bla bla bla, etc. etc. Tapos, umuwi na kami, bumalik na kami sa school namin. Tapos, kunikwento niyang ganon, nung kaklase ko, yun daw ate niya na yun, na sinasaniban nga ng Santo Niño raw, ay bali, pinsan pala niya, pero ate ang tawag niya. Correct ko lang po. Ate ang tawag niya, pero cousin po niya yun, ha? Yung isang nagdala sa amin doon, yung ate niya. So, yung ate niya yun, na parang napinsan niya, no? Nakikita raw ninyo Santo Niño, naglalaro daw ng bola. Tapos, sabi naman ng lola niya, yung Santo Niño raw, paggising daw nila, yung Santo Niño nila, may makikita ka raw mga yapak-yapak na mga maliliit. Kwento sa amin. So ako bilang bata naniniwala ako. Pero pag naging born again ka pala, yung mga ganyang klaseng paniniwala, tatawanan mo lang Kasi mga man-mades talaga. Kaya ang hirap na hindi nagbabasa ng Biblia, mga kababayan ko. Mahirap. Ako, yung kaso ko nung bata ako paano kung... Actually, may nakita kami matatanda roon, mga edad 15, 16, naniniwala sila. Mga teenagers. Naniniwala sila. Ang hirap ako. Ang hirap kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Madali kang papaniwalain sa mga ganyan. Kaya nandito po ako para sabihin yung mali. No, tahasan po yan. Nasa grace ako pero I would like to, Kasi alam niyo yung mga rebultong yan, sinasaniban yan ng
May kwento po kasi yung isang brother dito eh. I cannot, hindi ko pwedeng itahimik ang sarili ko. Ewan ko lang, siguro, sabi nila, diablo yung, kasi, nung na-born again sila, itatapon na raw nila yun. O itatabi nila. O sila, sa kaso nila, dahil hindi naman kanila yun, lilisanin na raw nila yung bahay na yun. Kasi sa kapatid niya yun eh, sa Amerika. Hindi pa born again yung mga kapatid niya. Bali, brother namin dito sa Lord. Nung nalaman daw ng ate niya, na aalis na sila dun sa bahay na yun, kasi caretaker siya doon, dahil na born again nga sila, ayun, kinagabihan doon nun, yung rebulto raw, nakita talaga nila tumayo. Santo bangkay yun na malaki. Alam niyo yung bangkay, yung parang nasa Quiapo nakahiga. Ganun, tumayo. Tumayo daw talaga. Talagang sabi niya, ngayon, nag-pre-preach ngayon yun, nangangaral din yung naka-experience noon. Sabi niya, gagamit talagang diablo ng mga paraan para idin lang tayo. Kaya yung mga episode sa Tanikala, sa 700, totoo po lahat ng yun. May mga, totoo po may mga ganun na nangyayari. Nangyayari yun sa hindi born again. Nangyayari yun sa hindi born again. Pero pag nakalaya ka naman, may episode doon si Miriam Cambao, di ba? Panoorin nyo. Nasa YouTube po yung inyong mga Tanikala, ang tinatawag. Yan, mga ganyan. Tapos, ang tawag doon sa sinasaniban ng Santo Niño na babae na siguro teenager sa mga 13, mga 13 years old, senyorita. Kasi yung Santo Niño raw senyorito. Siya senyorita. Look at that. I mean, I hope mamulat po tayo dahil ang diablo, sabi ng Bible, ang diablo na kaaway niyo ay naghahanap ng masisila. No? Para po, ako I believe sa mga believer yan. Sa mga unbeliever yan, yung site na yan. Sa mga pag-believer, hindi na maliligaw. Imposibleng maligaw tayo kasi meron tayong naka-indwell na sa atin ng Holy Spirit. Naalala ko lang po kasi bigla kasi may namatay na bata, naging angel daw. Tapos iilawan ka daw pagdating mo sa heaven. Mga bagay na unbiblical, pero pinaniniwalaan kasi maganda nga naman pong kumbaga, ma-appeal. Di ba? Parang gano'n. Parang maganda. May napag-uusapan sila. Kumbaga, mayroong event na pinupuntahan. Nakalayan, pupunta kasi isang bahay, may sinasaniba. No? Nawala rin po yun. Actually, nung naalala ko, mga ilang weeks lang, tinatanong ng ibang klase, kumusta na yung ate mo? Ayos lang, hindi na sinasaniban. Kaya naman kaya mga klase lang. Di ba? Kasi pinsan niya ate ang tawag niya. Kumusta ng ate mo? Hindi naman sinasaniban. Ano yun? So, ako hindi ko po alam kung ano nangyari doon. Ito, option, pwedeng sinaniban. Totoo, kasi totoo naman po pwedeng saniban. O pwedeng napagtripan lang niya. Whatever. Bye-bye.